Welcome back mga ka-lovely friendship. This is Jonah and syempre you are watching the Kasambahay story. Ayan, so sa lahat ng ating mga subscribers dyan, shout out po sa inyong lahat. And if bago ka pa lang sa channel na to, inaawitan kita ka-friendship na mag-subscribe. I-hit mo na yung share and like button dyan. Syempre kalampagin mo yung kampana para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan, so for today's video mga ka-friendship, ayan, nandito yung alaga ko. Nakikinig, nakikiotsoso. Ayan, gusto niyang sumali sa video. Actually, yung tagal niya nang sinasabi na gusto daw din niyang magkaroon ng YouTube channel. Ayan. So, ayan, kamusta sa lahat ng ating mga katropang kasambahay, mga ka-friendship. Most especially po sa mga nandito sa gitnang silangan. Shout out po sa inyong lahat. Kamusta ang mga araw-araw natin? Ayan, kailangan kong mag-edit mamaya kasi andyan siya nagpapapansin yung aking alaga. Ayan. So, mga ka-friendship, sa nag-comment na ano yung mga basic na Arabic na natutunan natin nung tayo ay first timer dito sa gitnang silangan. Ayan po. Actually po, nung 2015, nung nasa Riyadh pa po ako, wala po talaga akong baon-baon na Arabic. Ang hirap mag-memorize. Lalo na at yung employer ko noon ay English speaking naman po siya. And karamihan po sa mga na-memorize ko noon ay kakabesa ko pa yung Mandarin dati since nag-work na tayo sa Taiwan noon. So, ang hirap kong maka-adjust kasi gusto kong kahit araw-araw akong nagbabasa, kung hindi mo rin lang laging nagagamit araw-araw, kung halimbawa wala kang nakakausap ganyan, mahirap talaga siyang i-memorize. So, yon hanggang natapos na yung 3 years namin na stay namin sa Riyadh. So, lumipat kami ng employer ko. Lumipat kami ng employer. And then, nung lumipat po kami dito sa Jeddah, meron po akong nakasama na ibang lahi, guys. So, she's from Ethiopia. And yung means ng communication, syempre, nahirapan din siyang mag-English. Pero yung mga amo ko dati, ang gusto nila, kausapin ko yung bata ng English. Kaya ngayon, nasanay yan sa English na salita. Actually, lahat naman sila, mga English speaking. Ayan. So, ano yung mga tips na ginawa ko para maikabesa ko agad yung salitang Arabic? So, every day, bawat pagpasok ko sa bahay ng amo ko, nagsusulat po ako ng isang word. Yan, kung ano yung English nun, sinusulat ko din po yung Arabic niya. So, hindi ko na inano yung spelling, basta kung ano yung tunog, yun na rin yung bigkas, yun na rin yung spelling. Ganon. Ayan, so, unti-unti, parang, syempre, everyday ko yan ginagawa. At saka kung wala na akong work, ganun po, binabasa ko po yung mga bagay na sinulat ko. And mas madali na siyang i-memorize, guys, kasi nga, nakakausap ko araw-araw, parang minuminuto yung kasama ko dito. Yon, kaya sa ganong way, matututo ka talagang mabilis, matututo kang magsalita na mabilis. Tama ba? Kasi syempre na-exercise mo na siya araw-araw, no? Hindi gaya nung nasa Riyadh kami na kasi isang matanda lang po yung inaalagaan ko dati nung nasa Riyadh ako. Wala na siyang kasama sa loob ng bahay. And yung husband ko, syempre, yung common na language naman namin ang ginagamit namin. So, mahirap talaga kung hindi mo siya na-exercise na nasasabi araw-araw. And then, nung lumipat kami dito, mas madali na kasi nga, everyday nagagamit ko siya na pakikipag-usap. Yun na yung communication namin. Kahit mali na yung bigkas, kasi hindi naman tayo fluent. Pero at least na nakakausap ko siya halos minuminuto. Kaya madali nang na-memorize
yung salitang Arabic, ganun. So, kung gusto nyo po talaga ding matuto, ang gawin nyo lang yon, magsulat kayo kung ano yung kahulugan niya sa English at saka sa Arabic. Tapos, meron naman pong binibigay sa OWA na booklet. Yun lang po. Parang refresh nyo lang na basahin, isulat nyo, i-memorize nyo. Tapos, parang i-ano nyo sa araw-araw na gawain ninyo. Halimbawa, nakakita kayo ng kutsara. Anong English ng kutsara, anong Arabic ng kutsara. Yun. Tapos, try nyong bigkasin araw-araw. Or, kausapin nyo yung amo nyong babae. Kasi mga ganong way, mas madali nyo siyang ma-memorize. Kasi ang mahirap, mga ka-friendship, kung wala tayong ma-memorize, tapos wala din tayong baon na English, ayan na, yung magiging communication ninyo ay yung language, magkakaroon na kayo ng language, barrier. Tama ba? Kasi, hindi na kayo makakapag-communicate sa amo ninyo ng maayos kasi nga wala kang baon na English, tapos hindi ka pa marunong ng basic na salita nila. Ayan, hindi na kayo magkakaintindihan. Diyan na papasok yung maiinis na sila sa inyo. Yun na yung term, maiinis. Madali na silang mainis kasi nga, may sinasabi sila, hindi mo maintindihan. Tapos napaka-short. Ito yung isang ugali nila na hindi maganda. Napakaiksi po ng mga pasensya nila. Kung sinabi nilang, Atini sikin, kapag di mo naintindihan, pag inulit, pangalawa, knifey, Atini, give me knifey. Hindi mo pa rin naintindihan, pangatlong uulitin, magagalit na yan. Maiinis na sila. Okay? Experience natin yan. So, yung mga give me charkil. Anong charkil? Hindi ko naman alam kung ano yung charkil na yan. Yun pala, charcoal. O, diba? Mga sabi nila, mga nakapagtapos yung hindi, ganun yon. Kaya, maano talaga na kailangan yung communication natin sa kanila ay maganda, maayos, para maintindihan nila, magkaintindihan kayo. Kasi kung hindi kayo magkakaintindihan, wala tayong baon na English, wala man lang tayong baon kahit isang basic na word na Arabic, dyan na po may hadlang sa communication na ninyo. Kahit gusto mo siyang kausapin, kung hindi mo rin naman alam yung sasabihin mo, doon na papasok yung barrier na sinasabi. So, mahirap yun. Kahit may kasama ka, tapos hindi mo rin lang alam na kausapin, di ba? Ang hirap. Kailangan magsa-sign language ka ng the whole na 2 years na kontrata mo, puro ka lang sign language, di ba? Ay, mainis na sila sa inyo niyan. So, ganun po yung pinaka-tip ko po sa inyo ay basahin ng paulit-ulit yung booklet na bibigay ng OWA, na binibigay ng OWA, yung merong translation ng Arabic English, English Arabic, yan. And then, itry nyo pong gamitin sa pang-araw-araw na yung pagpasok ninyo, paggising ninyo. Halimbawa, nakakita kayo ng upuan. Ang upuan ay kursi. Ayan, so guys, yun yung pinaka-tip ko sa inyo. Meron yung booklet na binibigay ng OWA na meron ng English-Arabic translation ng mga basic na mga makikita natin dito sa kusina o kaya basic na pagbibilang, yan. So, itry natin na kung ayaw mong basahin, kahit isulat mo lang. Isulat mo siya. Yun kasi yung way para sa akin na mas madaling pumasok o mas madaling maikabesa na kapag sinusulat ko tapos binabanggit ko and then the other day try kong sabihin kung ano yon, mas madali ko siyang natututunan sa ganong way. Tapos itry mong bigkasin din sa araw-araw para mas madali mo siyang mai-memorize at saka mas madaling yon gamitin para mas okay ang magiging communication ninyo ng mga amo ninyo at magkakaintindihan kayo. Ayan, so hindi natin maikakaila na yung language napaka-ano niyan. Kung hindi ka marunong mag-express ng sarili mo or hindi mo alam kung paano mo sabihin yung isang bagay, yun, paano kanila maiintindihan, no?
Napaka-importante talaga niyan. Okay? Tapos mamaya pag nagalit sila sa'yo, di magtatampo-tampo. Parang gano'n mga ka-friendship. No, so yan. So mag-start tayo sa pagbibilang. Okay. Pag sinabing isa or one, pagkakabigkas niyan ay wahid. Two or dalawa, pagkakasabi niyan sa Arabic ay itnen. Itnen. Hayaan niyo na yung pronunciation. So, one, wahid. Two, itnen. Three, thalata. Four, arba. Five, khamsa. Six, sita. Seven, sabaa. Eight, thamanya. Nine, tisaa. Tisaa daw. 10, ashara. Yan. So, yan yung mga basic word ng Arabic sa pagbibilang. Okay? Wahid, itnen, thalata, arba, khamsa, sita, sabaa, thamanya, tisaa, ashara. Yan po. So guys, itry nyo lang ulit-ulitin, isulat nyo sa papel upang may memorize ninyo. And sa susunod nating mga videos ay dadagdagan pa natin yung mga words na karaniwang nakikita natin sa kusina. Ayan, nangungulit na po yung alaga ko kung nakikita ninyo. Ayan, so mga ka-friendship, maraming salamat po sa inyong pagtambay and maraming salamat din po sa suporta. Kung ano man po ang nasimulan nating maganda, ipagpatuloy lamang po natin and maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!